Ang totoo, hindi tayo tamad, hindi tayo bobo, pero ginawa ang lahat para maniwala tayong ganun tayo. Welcome sa Katangahan Liberation Front. Hindi ito educational channel, hindi rin ito feel-good motivation shit. Wala kang matututunang business tip, wala kang makukuhang life hack. Ang meron lang dito, brutal honesty. Ang goal lang, tanggalin ang takip sa mata, sirain ang komportableng kasinungalingan, at itapon ang kulturang nagpapatanga sa atin. Bakit nga ba parang ang babaw ng usapan sa bansa? Bakit kada issue, parang TV drama lang? Bakit sa social media, ang bida palagi ay yung pinaka-emosyonal, hindi yung pinaka-may alam? Ang sagot? Kasi pinili ng sistema na gawing masaya ang katangahan. Pinili ng kultura na gawing acceptable ang kababawan. At ginamit nila ang TV, simbahan, pamilya, paaralan, at mismong kahirapan para tuluyang kitlin ng curiosity ng isang buong sambayanan. Let's start sa edukasyon. Ang teacher pagod, ang estudyante gutom, ang curriculum luma, critical thinking, walang budget. Ano ang turo sa mga bata? Magaling ka kung marunong ka sumunod. Pataas grade mo kung kaya mo i-memorize. Huwag ka na magtanong dahil pasaway ka. Pinapatay ang curiosity bago pa man magkaugat. Sa ibang bansa, nagtuturo sila ng ethics, logic, at civic responsibility. Dito, name the colors of the rainbow. Grade 10 na. Wala pa rin kaalam-alam sa kung paano gumagana ang tax system, ang batas, ang halalan. Sunod, media. Alam mo bang mas maraming oras ang Pinoy sa YouTube kaysa sa kahit anong bansang kilala mo? Pero anong pinapanood? Sumbungan, reaction videos, prank, only drama. Ang media sa atin hindi lang nakakabobo. Intentional ang pagkabobo. Kasi kung matalino ang masa, tatanungin nila, bakit bilyon-bilyon ang pondo ng mayor pero butas ang kalsada? Pero dahil busy ka sa away ng mag-asawa, sa Raffy Tulfo in action, at sa Itbulaga, mas madali na lang sabihin, basta ako, masaya ako. May pagkain kami ngayon. Ayoko ng stress. Katangahan bilang survival instinct. Let's go deeper. Trabaho. Ang minimum wage, 610 pesos. Kunwari. Pero ang pamasahe, pagkain, kuryente, tubig, parang nasa Tokyo ka na. Ang tanong, bakit ganito kababa ang sahod? Sagot, para wala kang time magtanong. Para wala kang energy magprotesta. Para kung makakakuha ka man ng ayuda, masaya ka na. Kahit para kang aliping pinakain ng mumu. Ginawa kang zombie. Trabaho, uwi, kain, tulog, repeat. Repeat hanggang mamatay ka. Ang productivity mo, para sakitan ng kumpanya. Ang sakit mo, bahala ka. Ang pagod mo,
Hindi mahalaga. Pero pag hindi ka bumoto ng maayos, kasalanan mo. Kasaysayan ay isang uri rin ng panlilinlang. Anong turo sa atin? Na ang mga bayani perfect. Na ang mga Amerikano ay saviors. Na martial law ay basta na lang controversial, hindi brutal. Ang hindi itinuturo, paano natin hinayaang manalo ulit ang anak ng diktador? Bakit wala pa ring hustisya sa mga desaparecidos? Paano ginawang festa ang eleksyon at hindi accountability? History is not just misremembered, it is erased, edited, diluted. At ang nagdurusa ay yung mga bata na tinuturuan lang ng makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa. Pero hindi kayang ipaliwanag kung bakit may oplan tokhang. Spiritualidad. Ginamit ng simbahan, hindi para gisingin, kundi para tuluyang lunurin ang masa sa guilt at submission. Magtiis ka, may gantimpala sa langit. Ang mahirap, pinagpapala. Ialay mo ang paghihirap mo sa Diyos. Pag ganyan ang mindset mo, hindi ka na maghahanap ng structural change. Tatanggapin mo na lang lahat. Basta may dasal, may misa, may rosaryo. Para kang pinaliguan ng holy water habang nilulunod ka sa utang. At sa uli, dapat hindi nagbabago ang Pilipinas. Kasi masarap ang katangahan. Masarap mag-Facebook kaysa magbasa ng audit report. Masarap mag-meme kaysa mag-aral ng labor code. Masarap mag-blind loyalty kaysa mag-question ng sistema. Ang katangahan ay nagiging cultural comfort zone. At kung may mang istorbo, tatawagin siyang elitista, padip, bitter. Wala tayong accountability. Wala tayong urgency. At ang mga nananalo, yung marunong mag-entertain, hindi mag-lead. Pero pwede tayong humiwalay. Ito ang Katangahan Liberation Front. Hindi para magmarunong, hindi para insultuin ng masa, kundi para tanungin, araw-araw, paulit-ulit. Ito na ba talaga ang gusto nating Pilipinas? O gusto lang natin ng panandaliang aliw habang nalulunod tayo sa basura? Ikaw na ang bahala sa sagot. Pero kung pagod ka na, kung sawa ka na sa kababawan, kung gusto mo ng mas matalinong galit, bumalik ka sa channel na to at magsimula tayong mag-demolish ng katangahan. Isa-isang ladrilyo.